Hello, magandang gabi, araw sa inyong lahat kung mga kasinsin, kung saang sulok man kayo ng mundo naroroon. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-subscribe sa ating channel at salamat din sa mga nagpa-member sa membership sa ating channel. Maraming salamat sa inyong lahat. At higit sa lahat yung mga solid commentators natin. Thank you so much. Sa shout out nga pala sa aking founder Ninong Juroren at saka kay Sir Michael, saka sa lahat maraming salamat sa inyo. Okay, follow up lang natin guys yung upload natin kahapon. Medyo hindi kasi ako masyadong nakapag salita. Siguro hindi ko masyadong na-explain sa inyo yung regarding sa tawag niyan sa investment, you know. Okay, ganito yun kasi guys. Kasi nag-abroad tayo para makapag-ipon, maging maganda ang buhay natin balang araw, pamilya natin, ganun, makatulong sa pamilya natin. Andun na ako sa ganun. Kasi syempre, kumbaga sa yung mindset ng mga nag-a-abroad is para makatulong sa pamilya, maging maganda yung buhay ng pamilya niya, ganun. Yes, agree ako dyan. Pero guys, kailangan nyo magkaroon ng goal. Okay. Ano nga ba yung ibig sabihin ng goal? Kumbaga kasi pag pupunta kayo sa ibang bansa magtrabaho, kung wala kayong goal, wala parang okay lang, ganun. Paghingi ng pamilya, bigay. Hindi ko naman sinasabi na magiging madamot tayo sa pamilya natin. Pero isipin din natin yung sarili natin kasi kung baga kailangan mo magkaroon ka ng goal. Let's say, halimbawa, kasi bago ka naman nag-abroad, napagkasya nyo naman kung anong meron kayo di ba? Halimbawa, nagsasahod kayo sa Pilipinas ng 10K, 8K, mauiwi mo, ganun. Napagkasya nyo yun. Okay? Napagkasya nyo yun na kumbaga nagkasya sa loob ng isang buwan. So, ganun din guys, pagka nag-abroad kayo, ganun din ang anuhin nyo. Ganun din ang ima-mindset nyo, ilalagay nyo sa mindset nyo. Kasi, kumbaga parang iset mo lang yung na halimbawa, nasa 10K ka lang, nasa 10K lang sila. Kahit anong mangyari, handun ako unless na mga emergency, kung baga halimbawa may mga college, may mga ganun, kailangan mo pa rin mag-set ka ng goal, mag-set ka ng disiplina. Kumbaga disiplina sa sarili yon. Pag 10K lang. Kasi napakahirap ng hindi ka pumunta sa ibang bansa para hanggang kumbaga pumunta ka doon para mag-ipon, hindi para kumbaga magtrabaho lang na magtrabaho hanggang, kasi minsan yung iba inaabot ng dekada o 20 years, 15 years, ganun, pero wala pa rin mangyayari kasi wala kang goal. Ganun lang yun, wala kang goal. So ngayon, ang gagawin nyo is ganito. Mag-set kayo, mag-disiplina sa sarili, disiplina ang gagawin natin sa sarili natin na ano nga ba ang ko dito, pakay ko dito sa ibang ibang bansa, kundi makaipon. Siyempre, una sa lahat, makatulong sa pamilya, definitely. At mabigyan sila ng magandang buhay. So, paano mo sila mabibigyan ng magandang buhay habang buhay kung kumbaga yes, binibigyan mo sila kasi sige, padalahan ng padala, nakakain sila ng masasarap na pagkain, lahat nagagawa nila. Pero, ito yung tanong, what if dumating yung araw na hindi ka na makapagtrabaho kasi hindi natin alam yung hindi natin alam yung buhay natin. So, ganun lang kasimple. Paano? What if? So, kailangan nating magtira para sa raining season. O kaya, mag-ipon ka para mag-set ka ng goal. Kailangan maka 5 years lang ako, uwi na ako sa pamilya ko.
mayroon akong business, magbi-business ako, may kunting ipon ako, may kunting iro-rolling ko. At saka pagka sa totoo lang guys, hindi sa abroad ang kumbaga sa para guminhawa, para makapag-ipon ng hindi hindi naman talaga natin yan makikita habang buhay sa ibang bansa eh. Babalik at babalik pa rin tayo sa pamilya natin, 'di ba? So, ang kumbaga sa Pilipina, hindi maganda mag-business sa ibang bansa unless lang talagang milyonaryo ka, kung dami mo na talagang pera. Pero kung OFW ka lang, ipon. Yun talagang pinaka-importante. At ang business sa Pilipinas talaga, alam mo kung bakit. Kasi sa ibang bansa naman, ang tao sa ibang bansa, hindi naman ganun, hindi magastos eh. Sa kanila trabaho habang ipon, hindi sila mahilig sa mabili yung balik. Pero sa Pilipinas, kailangan syempre mag-isip ka ng business na patok sa ah, patok sa mga tao ganun. So ang Pilipinas na ang napaka kumbaga sa magastos tayo kahit na walang lalo lalo yung sa mga pang sa katawan, pampaganda, yun yung mga magagandang business ngayon sa totoo lang. Kasi kahit na wala ng pera, conscious bibili talaga siya kasi gustong gumanda, gustong kuminis, gustong ganun. So, ang dami, actually, ang daming business na kung mayroon ka lang sa Pilipinas talaga maganda mag-business kasi ang tao doon kahit na ganun na lang ka yung pera nila is kailangan nilang gagastos at gagastos sila para sa sarili, para sa yun yung mga opportunity sa Pilipinas na pag may business ka. So, at saka kasama mo pa pamilya mo. Huwag niyong isipin na, hayaan mo na, never mind, as long na nandito ako sa ibang bansa, makatulong ako, makapadala ako, makakain sila ng maayos, pero hindi panghabang buhay Kailangan yung panghabang buhay, yung isipin natin, panghabang buhay, na mayroon pa rin tayong, kumbaga sa kahit na ala na tayo, mayroon pa rin tayong maiiwan doon sa anak natin, alam mo yun, yung mga ganong goal, ganong mindset. So, ayun lang guys, yun lang ang ko, kasi minsan ang iba sasabihin, ay naku, hayaan mo na, at least dito naman ako, ganun. Wag guys, kailangan magkaroon kayo ng goal. Tsaka, huwag kalimutan lumingon sa pinanggalingan. Hindi maganda ang basta ka nalang tumalon ng mataas. Kailangan step by step. Galing paghirapan. Kasi, huwag mong isipin yung mga sinasabi ng iba. Nako, tagal-tagal na yun sa walang ipon, walang ganun. Kasi hindi mo naman kailangang ipapasok publiko na, ay, may ipon na ako, may business ako, ganun. Tahimik lang. Hayaan mo yung success mo ang mag-ingay. Ganun lang kasimple. Hayaan natin yung success natin mag-ingay. Kasi wala namang na mag-ingay tayo mag-ingay. Hayaan mo sila kung ano yung maririnig mo. Hayaan mo. Ang importante, gumagalaw ka ng palihim. Ganun. Yun yung hayaan mo na yung success mo ang umingay sa kanila. Boom. Ganun. So, yun lang guys. So, isa na rin yung investment, yung magkaroon ka ng business sa Pilipinas. Sunod na lang yung mga ibang luho sa katawan pagka medyo nakaipon-ipon na ganun. So, yan lang guys. At sana makapagpulutan ng tawag doon. Makapulot kayo ng magandang aral dito sa usaping ito. So maraming salamat at sana hindi natin hahayaang masayang yung pinaghirapan natin. So yun lang guys, maging mautak tayo at sikapin na magkaipon at makauwi sa pamilya, makasama yung buong pamilya. So, yun lang guys. At
God bless everyone. At sana lahat tayo ay mag-success at sa tulong ng ating buong may kapal. Maraming salamat at thank you sa lahat ng mga ating subscribers at thank you so much. Don't forget to subscribe, like, and comment sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Bye!